Natapos na nila tatay sa pag-prepare ang 113 kilos boneless lechon. At yung isa naman ay 28 kilos. At sa kasalay buwit po kami bumabase ng aming kilo. At yung dalawang lechon na ito ay para sa hapon na pick up ng aming customer. At ito ay binaba na din namin yung 113 kilos. At kinuha yung cling wrap dito para malagyan na din ng pampapahid sa balat ng lechon. Isang basong Pepsi, isang basong tubig, at saka 180 spoon na food coloring, dark orange po. Powder po yung ginagamit namin dito. At yan po yung hinalo lang po namin yan. At yan na po yung nilalagay namin. Saka nalagyan na din yung 28 kilos ng cling wrap. At dapat lang din na mabilisan yung paglagay ng papapahid para din po na mas maganda yung resulta ng kulay ng balat ng lechon. Minsan po kasi nagsastock yung nilalagay ng pampapahid. Magsisimula na sila tatay dito sa pagluluto ng 113 kilos. Alas 11 ng umaga pa lang ito at saka ipipick up ito ng aming customer ng alas 3 ng hapon. At nung isna lang na namin ito ay chinecheck yan kung tama ba yung distansya ng aming pinagpapatungan ng lechon. At saka yung uling dito ay chinecheck yan kung tama lang din yung dami nito. Sinasigurado din kung okay yung distansya ng aming uling at saka yung sa lechon. After po 5 minutes na naisalang namin yung aming 113 kilos, ay nagsimula na sila tatay dito sa pagbantay. Ayan po, ay binabantayan po yan kapag lolobo yung balat ng lechon. At nakahanda na din sila tatay dito ng stick lang yan para po na hindi pa lumapad yung punit sa balat nito. Once po kasi na may lumapad pa sa punit ng balat ng lechon, ay handa din po kami niya ng mainit na bakal para po na mapigilan yung paglapad pa ng punit sa balat ng lechon. Pula na bro. At yan po nagdagdag si tatay dito ng uling. Dahil nga po sa naupos na yung unang uling na nilalagay niya dito. Kailangan lang po kasi na ma-maintain yung tamang init sa mga niluluto naming lechon. At 2 sako pala yung dinala ng customer namin dito na uling. At nagpadagdag ako. Once po kasi na sumobra na sa 100 kilos, kailangan lang po na magdagdag dito ng kalahating sako or yung isang sako pa sa mga malalaking lechon dahil nga po sa magkukulang talaga yung dalang uling ng aming customer. At ito po yung nagbayad po yung customer namin dito ng 4,400 pesos. Yan po ay para po yan sa labor at saka sa ingredients. At ito po yung hinahalo na din ni tatay dito yung uling. Para po na mas maganda po yung lumalabas na init sa mga uling. Reverse na din yung makina dito para po na pantay po yung pagluto din ng aming lechon. At yan po yung may nakikita na po kayong nagdadark po sa likurang banda po ng lechon. Yan na po yung indikasyon na kapag nagdadark po yung kulay ng balat, indikasyon na po yan na marami po yung nilalagay na uling dito or sobrang init. Kaya yung ginagawa din ni tatay, layo mo na dito yung uling or binabawasan. Dyan po sa ibaba po ng lechon, naglalagay po yan ng lupa para po na makontrol din yung init dito. Hindi po tuluyang masunog ang aming nilulutong lechon. Mag-aapat na oras din yung pagluluto nila tatay dito. Nag-a-adjust kami ng oras depende po sa klase ng aming lechon. May regular lechon or saka may mga boneless lechon. Sakto lang taga nila ko nga magano. Sinecheck po yan kung maganda ba yung pag-crispy ng balat nito. Napakaganda po. At saka maganda din po kasi yung klase ng uling na ginamit sa pagluluto dito. At sa mga nagtatanong, napakahirap daw gawin ba yung mga ganitong size ng lechon. Mahirap at saka sobrang bigat. Kaya nga po ay nagdadagdag ako dito ng labor namin. Pero sa amin din ay nasanayan lang din dahil nga po sa halos ganito po kalalaki yung araw-araw na niluluto namin. Kadalasan na niluluto namin 60 kilos up na mga lechon. Boneless man ito o regular lechon.
At ito na po yung pag-toast ni tatay dito dahil nga ito po ay kukunin na ito sa pagkakasalang. Mga 5 minuto na lang dito yung kulang. At yung pag-toast po ni tatay, yan po yung sa mga nakukunat po na balat o yung may mga hindi pa po masyadong naluluto, no? Kaya yung ginagawa ni tatay, tinutoast yan para po masigurado din na maluluto na maayos yung mga malalaking lechon at saka may balik din yung pagka-crispy ng balat nito. Dapat ito butang ano? Kas. Dalo kami. Dalo mo tawag. Kaya mo rin? Butang ka na yan.